Ang susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bueno mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, andito naman po tayo sa atin hong palatuntunang lagi ho nating inaabangan. At siyempre, walang iba ho ang palatuntunang Islam in Action, Dawa TV ho, mga kapatid at mga kaibigan. Abay, siyempre, ang palatuntunang ito ho'y hatid para sa ating lahat. Siyempre, kapiling ho natin ngayon ang ating mga kapatid. Ayan, bago ho yan, ay pabatiin ho natin ang ating mga kapatid. Walang humpay ho naman. Pagdating ho sa gawain sa pagdadawa, abay, lagi hong nanguna. Brother Fali Abdul Hadi John Obrero. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu wa ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd, magandang gabi, magandang araw, magandang umaga. At kung saan man kayong dako ng daigdig, sana po ay huwag kayong magsawang panuorin ang aming munting kakayanan na ito upang ay tanggapin ng Allah ang ating mga pagsusumikap na may pahatid ang kanyang mga aral at kagandahan ng kanyang mga salita ay tunghayan niyo po ang aming palabas ng Mashallah. Yun ho mga kapatid at mga kaibigan. Abay, siyempre ho naman, pagdating ho sa ganitong gabayan, Brother Fale, hindi rin ho nagpapahuli itong ating ustad. Ayan, hindi ho nagpapahuli ito. Yan ho mga kapatid at mga kaibigan, kapiling din ho natin si Ustad Farid sa pagkakataong ito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa ating mga kababayan na nanonood sa ating programang Islam in Action. Ayan, yan ho mga kapatid at mga kaibigan. Alam ho ninyo, siguro, Brother Fale, Ustad Farid, walang humpay din ho ang panunood ho ng ating mga kababayan sa mga kakaibang programa dito ho sa Islam in Action. Batiin natin yung mga viewers natin sa Qatar at sa Saudi Arabia. Siyempre naman. Kuwait, meron din. Oo. So siguro, salam sa inyong lahat, sa ating mga manonood dyan. I want to greet everybody salam in Saudi Arabia, in Dubai, Abu Dhabi, Qatar, and the rest of the world. This program intended to give more or less a tip or a reminder to all of us that Ramadan is coming. Yan. Siguro kailangan natin lagdagan ng konting English. Ibalin dumugo yung nga naman, sabi ng mga babae natin, abangan nila hindi nila. Ano ba yun? Siguro kailangan isipin din natin that Islam in Action now is viewed not only by Filipinos. Yes. Diba? Marami nanonood, brother. Yung mga kapatid natin sa Malaysia, sa Mindanao, na hindi nakakaintindihan. Pero tinaghanag yun ang minaw ron. Ang tanaw sa itong programa. So siguro, kailangan we have to cater to everybody who wanted to learn and listen to the word of Allah. Ayan. Mashallah. At yaman din lamang ho mga kapatid at mga kaibigan, nabanggit ho ni Brother Fali. At yan din ho ang aming hong, ilang linggo ho, ilang buwan, lagi ho natin pinag-usapan yan yung ating panauhin. Na itong panauhin natin ito, ay malapit na dumating. Ay kailangan paghahanda. Iba yung paghahanda. At meron mo si Ustad Farid ngayon. Ay talagang kasama siya sa paghahanda ng musking ito. Kailangan yung panauhin natin. Kailangan tapos yung musking natin, di ba? Pagdating ng ating panauhin. Ano ba yung panauhin natin? Ito hong panauhin ho natin. Hindi lang tayo sa Islam in Action ho ang talagang naghahanda sa kanyang pagdating. Sapagkat ito ho naman, itong panauhin natin ito, pag dumating, hindi na ho bumabalik. Hindi na bumabalik. Diretso na no? Ustad, bumabalik pa ba yun? Hindi na. Iba na naman yun. Itong panauhin natin sa taong 2012 na ito, na siya hong pinaghandaan ho natin mga kapatid, siyempre, walang iba ho ang Ramadan. Allahu Akbar. Ang Ramadan 2012 na ito, hindi na ho ito babalik. Kaya dapat ho, maghihanda tayo. Siyempre,
ay madaliin na ho natin dahil ang ating mga kababayan, ano nga bang paghandang dapat gawin natin? Sa malapit na at least malapit na sumapit ang Ramadan. Malapit sumapit, So, alhamdulillah. Kasi alam mo, Ustad, yung ang, halimbawa, balak mong magtrabaho, mag-apply ng trabaho, lalo na mga ibang bansa, ang daming paghandang gagawin mo eh. Tama, oo. O, di ba? Marami yun. Oo. Yun lang, magpakasal ka, magpaakika ka. O magpakika ka. Oo. Yun lang, magpupropose ka. Yung, di ba? Oo, tama. ang daming paghahanda. Ano mo siguro person nila sa akin? Oo. Talagang hindi biro-biro ang paghahanda rito. Alam mo Yes. bakit? Sa lahat kasi ng gawain ng tao, sa lahat ng gawain ng mga Muslim, ito lang ang bukod tanging ginagawa natin para sa Allah. Ayun. Para sa lumikha sa atin. Yes, hindi katulad ng ibang mga hinintay nila na hindi haka-haka lamang. Pero itong malapit nang sumapit sa atin, inshallah, na ito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang gawa ito sa kinopya sa iba o haka-haka, kundi ito ay malaking pagsamba sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo na ito ay pinakahihintay nila ang buwan ng Ramadan. Okay. Ustad, matanong natin si Ustad Bader Fale. Noong unang panahon ba, sinaunang tao, siyempre ang Ramadan ay naroon na rin yan. Hindi man lang pinag-utos sa panahon natin ngayon, kundi sa unang panahon. So, ano ba, Ustad Farid, ang dapat gawin ng isang Muslim, personal sa kanyang sarili? Ano ba paghahanda ang dapat niyang gawin? Para ika nga na ang pagsapit ng Ramadan ay hindi na masasayang at maging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga gawain sa pagkakataon. Ano yung pinaka number 1? So, unang nahahati ang mga tao rito sa paghanda ng Ramadan. Ang mga tao rito, merong mga tao na bumibili sila ng mga magagastos nila sa buwan ng Ramadan. Naghanda ng pagkain. Naghanda ng mga pagkain, naghanda ng anumang gugulin nila sa buong buwan ng Ramadan. So, ang tunay, ang nararapat na pagsalubong sa atin sa panahon o sa buwan na ito na siyang malapit nang dumating sa atin, inshallah ay ang salubungin natin sa pagsisisi sa mga kasalanan natin na nagawa. So yun ang tamang pagsalubong sa buwan ng Ramadan, ang pagsisi sa mga kasalanan. So yun ang nararapat. Ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala batay sa sinabi niya sa banal na Quran, nasa Suratul Baqarah, so 183 chapter o verse sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So ang ibig sabihin nun, o kayong nananampalataya, hindi lang nananampalataya kasi maraming pananampalataya eh. Ang ibig sabihin, o kayong naniniwala. Ibig sabihin, sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong naniniwala, ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno. Katulad ng iniutos sa mga nauna sa inyo, upang sa ganun ay magkaroon kayo ng takot. Ayun. La'allakum tattaqun. Sa madaling sabi ho pala, yung binanggit mong sitas, yun ho'y patunay natin. Yes. Na ang pag-ayunong ito ho, mga kaibigan, sa taong 2012 na ito, kautusan ito noon pa man hanggang sa ngayon pa man. Hindi ito pinauso ng sino man. Oo, ito ay mandato ng Allah sa mga Muslim. Sa mga nananampalataya at sumusunod. So, ganun pala biruan nyo mga kapatid ha, kung paano pinaghandaan ito ng mga propeta nung araw, tulad ni Abraham, ni Moises, ni David, na Jesus Christ, yung mga naunang mga sahabas, madaling sabi, talagang ang paghahanda nila ito sa Ramadan na ito ay triple, talagang dibdiban, no? Yes. So, pagdating natin sa panahon natin ngayon, abay dapat ganun din pala tayo. Oo, personal. Natin yung ang ating intensyon. Siguro, alalahanin natin yung mga pagkukulang natin sa Allah, pati yung mga utang natin sa Allah. Oo nga, tama. Nakautang tayo, di ba? Yung ating mga responsibilidad, ating pagkukulang, ating mga kamalian, siguro alalahanin natin. At siguro gusto ko rin bigyan din naman ng, para naman doon sa mga membro ng Islamic Nation, dahil may paghahanda rin tayo rito sa mosque. Aba, mayroon din. Siguro mamaya ipakikita natin kung paano yung paghahanda natin sa mosque na ito, nang sa ganun hindi man natin matapos ng 100%, ipakita natin kung ano yung ginagawa natin ngayon, paghahanda sa pagdiriwang. Yes. Buwan ng Ramadan. Ay ibig sabihin, ito hong ating masjid din ho, mga kaibigan, dito ho sa Montalban, dito sa Sitio Kislatan, Barangay Mascap, Montalban, Rizal.
abay, naghahanda rin ho, hindi lang ho tao. hindi lang tao. Pati machine naghanda. Abay, biruin mo naman, makita ho ninyo yung mga gumagawa rin mamaya-maya. Meron tayong Para mga para sa salatul tarawih. Tarawih. Sa jamaah ng tarawih, inshallah. Oo. So ito ay sunnah, ngunit mabigat. Mantakin mo yung sa isang taon, itong sunnah na to, so napaka inam sa atin na magampanan natin ito. Iutos natin sa ating mga sarili na magawa natin inshallah Allah. ang jamaah na salatul tarawih. Ayan. Siguro bro, nabanggit na rin naman niya tarawih, no? Oo. Siguro malaman natin kay Ustad, ano ba yung mga ritual? Ano ba yung mga ritual na ginagawa ng mga Muslim Bukod sa tarawih. bukod sa tarawih? Bukod sa tarawih. Oo. Pero mo tarawih. At yun, tarawih, ano ba yung mga... Mayroon pa iba dyan. Para malaman ho nating mga kababayan, baka kala ho nila tarawih lamang ho, ang kanila hong makikita, matutunghayan Marami na marami sa loob pa ng rin ito. buwan ng pag-aayuno. Yes. Pero bago ho yun mga kapatid at mga kaibigan, bago ho natin malaman ang mga karagdagan ho ng mga ritual o gawain ng bawat Muslim pagdating ho sa buwan ng Ramadan, sa amin hong pagbabalik, wag ho kayong aalis. Kami magbabalik pagkalipas ho lamang ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Kaya baka aring buklasin na mag. الله أكبر يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masyaallah mga kapatid at mga kaibigan, kami ho dito sa Islam in Action talaga naman hong ramdam ho ninyo, nakikita naman ho ninyo ang paghahanda ho sa buwan ng Ramadan, pati ho yung mga kapatiran natin, mga sister natin ay talaga namang ang masjid din nating ito, ang Lihubila Masjid na ito mga kapatid at mga kaibigan ay talagang naghahanda ho ito sa pag-umpisa ng atin hong pag-ayuno at lalo na ho sa pagdiriwang natin ng Eid. Masyaallah. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, siyempre kami ho nagpasalamat sa mga kapatiran at sa lahat hong nagpatuloy hong sumusuporta. Ang palatuntunan ng Islam in Action Dawah TV ho natin hatid sa atin ng JTO Landscaping, abay siyempre, at ganoon din ho sa Obreros Easy Gardening. Ayan ho mga kapatid, kaya pagdating ho sa paghahalaman, pagdating sa pagpapaganda ng inyong hardin, ito ho ang ating maaasahan. Okay, balikan ho natin. Brother Fali, si Ustad, nako. Kanina, banggit niya. Siguro bro, bago si Brother Ustad, yan ang main events natin. Ano ba ang paghahandang ginawa mo? Nako, yan ang matindi ngayon. Paano ba pinaghahanda ng isang Yusuf Lapitan? Sa akin. Mauna na ako eh. Ayan. Alam mo ninyo mga kapatid, lahat ho tayo may paghahanda no? Alam mo ninyo pag narinig na ho nating malapit na ang Ramadan, parang nandoon yung lungkot at saya. Kapatid, una-una ho yung maramdaman natin sapagkat nandoon yung pangarap na sana maabutan natin ang itinakdang araw ng Ramadan, no? Dahil malamang siguro sa buwang ito, sa 20 o 21 o sa anumang pitsang itinakda ho ang tinatawag nating sighting, no? Yun ang inabangan natin para malaman na ho natin kung kailan na ang araw. So ngayon, isa ho doon mga kapatid, ay tinitingnan ko, nire-review ko, mayroon ba akong pagkukulang ng mga nakaramadan? Lalo na ho sa bilang ng aking pag-aayuno,
baka mayroon ako doong nakaligtaan, mayroon ako doong hindi na nagawa. So, mainam bago sumapit ang Ramadan 2012 na ito ay mapupunuan ko. Yes. Ibig sabihin, mababayaran. Yes. At kung ano man yung nagawa tulad ng pagbabasa ng banal na Quran, so isa yon na sana sa darating na Ramadan na ito ay magawa ko uli ang ganong gawain. Sana kahit na nagtatrabaho, magawa pa rin ang pag-aayuno na hindi ka nahirapan. So isa yan na sa laging iniisip na magawa ko kahit papaano. Talagang itinatalaga mo na yung sarili mo Oo. na sa mga ganung gawain. Oo. Ako, brother, ang Yes, simple sa'yo lang naman. ang paghahanda ko eh. Mm-mm. Dahil alam mo naman sa ating gawain, yung paghahanda ko sa Ramadan ay yung pasasalamat sa Allah. Mhm. Na alam mo, kumbaga sa orasan, nasa dapit hapon na tayo eh. Oho, oho. Di ba? So, ang paghahanda ko sa Ramadan ito ay pasasalamat sa Allah na nakaabot pa tayo ng isang Ramadan ulit. Na hariniwa ay matapos natin. Matapos. At alam ko, marami pang Ramadan na darating. Siguro, sana tayo matulungan at tayo mabiyayaan na yung mga Ramadan na darating pa, di ba? Ay maabutan pa rin natin. Yes, totoo yan. Parang personal. Yes, totoo yan, Brother Fale, dahil may mga kapatid natin na balitaan natin. Meron tayong kapitbahay dyan, hindi na grabe umabot yung- na Ramadan. grabe rin kanilang paghahanda. Pero dahil nga nakatakda na rin kung saan hanggang saan na lamang siya. So, ay hanggang doon. So, isa ho yan. So, balikan natin. Yung Tarawih, isa yun, Ustad, no? Sa mahalagang gawain ng buwan ng Ramadan. No? So, yung sinabi natin kanina ng sighting, yung niyata, yung sinasabi, di ba? Kailangan ba yan? Abang sa kailangan ba unang talaga yan? buwan ng Kailangan ba Ramadan. talaga yan? Yung unang Yes. buwan. So yun ang basihan natin sa unang pag-ayon natin, yung unang paglitaw ng buwan. So, kailangan abangan talaga yan? Yes, sa buong mundo ay inaabangan nila. Kaya nga ito ang kainaman sa pananampalatayang Islam. Hindi haka-haka, kundi ito ay itinuro sa atin ng ating pananampalataya na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi nakatakda yan itong buwan na ito. Hindi Kaya yung alam mo buwan ba, ang nagtatakda. kaya alam mo, Brother Fale, yung ibang makababayan natin, nagtaka yung walang alam ba sa Islam. Sabi na, bakit itong nakaraan, itong pizza yung pag-umpisa nyo? Bakit ngayon parang umurong na naman? Oo. Kasi sa atin kasi, actually yung buwan natin kasi wala hong 31. 30 lang at saka 29. So wala hong, kaya nga umuurong yung sa atin eh. So para ho sa aming mga kababayan, so ang aming buwan ay 12 rin. Yung kalendaryong ginagamit natin. Pero yung araw namin ay kulang. Halimbawa, sa amin ay walang 31 o 31, kundi 30 at saka 29 lamang. Kasi ang binabasihan natin dyan, buwan. Kaya nga tinatawag na buwan, kasi buwan, hindi araw. Di ba? So, unahin ko na lang yung kayo, nabanggit na ninyo kanina Pero yung... siguro, Brad, tungkol doon sa buwan natin, para magkaroon ng idea yung mga Kababayan natin. Yes. Itong pagkakaroon ng buwan natin na ang 30 tsaka 29 lang na araw. At ang buwan natin ay papalit-palit. Di ba? Minsan ang buwan ng Ramadan ay malamig. Minsan ang buwan ng Ramadan ay napakainit. Ito'y disenyo to ng Allah, Brad. Yes. Parte ito Totoo, ng tama yan pagsubok eh. sa mga Totoo tao yan. na minsan mayroong mabiyayang Ramadan na ulan ng ulan sa Makkah. Tama. Ulan ng ulan sa atin, hindi tayo nauuhaw. Pero mayroon ding mga buwan ng Ramadan na tumatagpo sa natitiyempo sa summertime at yung pagkauhaw at pagkagutom ay doble. Sobra. Sobra, Doble. diba? So makikita natin, hindi gaya ng celebration ng mga Christian. Yes. Yung Pasko, laging December. Yes. At yung December, Nakapix yan. laging Nakapix. malamig. Kasi yun ang palatandaan na sa atin ay hindi gawa-gawa. Hindi gawa. Yes. Kakaiba. Ayun. So isa ho yan, mga kapatid, pagsapit ho ng buwan, yung Ramadan isa ho yan sa pangalan ng buwan sa Islamikong kalendaryo. Yes. Ayan. Ito ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan ng Ramadan, kung saan ito ang buwan na siyang itinatag ang banal na Quran para gabay sa sangkatauhan. Ayan. So ito ang ito, matanong Yes. na rin na ho natin. Siyempre, yung ating mga kababayan na nanonood, ano ba yung mag-ayuno? Sino ba yun? May mga ano ba yan? May dapat bang titingnan din sa kakayahan ng isang Muslim na, ikaw, obligado ka nang mag-ayuno? halimbawa, ang isang lalaki, kapag siya ho ay umabot na sa kabataan, Anong edad? nasa 12. 12. Yes. Required na mag-ayuno. Napaksok na siya, inshallah. Sa kanyang pag-aayon, kung ito ay Obligado na? kung ito ay walang karamdaman. Meron pa namang mga exemption eh. Halimbawa,
siya ho ay naglalakbay. Oo. Siya ho ay may karamdaman. Oo. So, hindi pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ho ay mag-ayuno. Yung madaling magutom, ano ba yan? Pwede ba yan sa Hindi ho ba isama siyan natin yan eh? sa karamdaman? Hindi ho ba Hindi siya ba yun? na kapag gutom ka na, ay break mo na yung fast mo? Magutumin, Magugutumin. magugutumin. Yes. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag hininto mo ang pag-ayuno mo sa isang araw na walang sapat na dahilan, kahit mag-ayuno ka ng buong taon, hindi mapapalitan ang isang araw na paghinto mo. So, ibig sabihin, wala nang kakayahan, wala tayong magawang makabayan nun. Yes. Itong pag-aayono naman para ho sa aming mga kababayan, aming mga kapatiran, na hindi naman tayo inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin kakayanan At hindi lang ito na sabihin natin na iniiwasan natin ang ating pagkain. Iniiwasan natin ang ating mga kumakain din naman. Iniiwasan natin ang ating mga asawa sa araw lang naman. So hindi lang ito dahil kung so ibig sabihin hindi pwede iwasan yung asawa ha? Bago makalimutan, no? Balikan ho natin yan. Ngunit wag ho kayong alis ho mga kaibigan. Bago talaga ng kasarapan na ho kami rito. Nalaman ho natin kung sino ho yung dapat na mag-ayuno at ano-ano pang mga kailanganin. At sa aming hong pagbabalik, ay wag ho kayong alis. Magbabalik ho kami sa pagkatapos na ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga bata. Allahu 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 Allah Allahu Allahu Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kapatid at mga kaibigan, tuloy ho tayo rito sa atin hong pinag-uusapan. Mga kapatid at mga babae, yun hong pagsapit ng Ramadan 2012 at ang mga paghahandang dapat nating gawin. Ayan. Bago yan, balikan natin. Ako sabi nung nanonood, paano kung maiwasan na yung misis ko tagaluto ng iftar yan, tagaluto ng sahur yan. Ano bang iwasan? Ano bang iwasan na So ustad napakagandang katanungan yan. Baka ano ba yan? yung mga nanonood na sa atin ay baka tuluyan nilang iwasan ang sayang kanilang yung mga sahur ay bagong iftar. yakap sa Islam. So hindi ibig sabihin nito na Anong klaseng iniiwasan iwas ba? natin. Anong klaseng iwas? Ang iniiwasan natin dito sa ay yung sa araw ay makipagtalik tayo sa ating mga asawa. Ayun. So yun, ang iniwasan natin. Okay. Bakit? Anong aral doon? Asawa na natin. Asawa pa kaya ng iba? Kaya yun ang nakuwang aral doon Pagkain pa kaya ng iba? Di ba? Inumin pa kaya ng iba? So linawin natin. So ibig sabihin, sa buwan ng Ramadan, ay hindi pwedeng shippingan o tabihan. Yes. Ang asawa. Pero, So, yun. halimbawa, niyakap mo yung asawa mo. So ang Propeta Okay lang. Muhammad sallallahu Okay lang ba alaihi yun? wasallam, buwan ng Ramadan. nakasaad sa kanyang hadith, kahit may Ramadan, hinalikan niya ang kanyang asawa. Pwede halikan. Kasi Pwede, may sapat siyang kontrol sa kanyang sarili. kiss lang yun. Yes. Goodbye kiss. So pwede natin, wag lang makontrol natin ang ating sarili. Pero kung halimbawa sa tanto mo, simulan mo sa halik, baka may tuloy-tuloy na. Lumayo ka na. Yun ang mali. Lumayo ka na. Yun ang ang sinasabi niya, iwasan natin. Mga kapatid, baka mamaya ay hindi So natin ito pa makontrol. napagkainan itong buwan ng Ramadan. Pero ito, linawin lang natin. Para ang pag-iiwas ay talaga namang may sagawa, dapat babae at lalaki mag-iwasan. Di ba? Yun na dapat. Hindi lang yung lalaki umiwas, pati yung babae. Ayun. Kasi iwas yung lalaki. Bumibigay naman ng babae. Dapat malaman ng ating mga Siyempre. Dapat malaman ng mga kapatid natin nga naman. Napakalaki ng kabayaran ng pakikipagtalik sa Yes. buwan ng Ramadan. Iwas yung lalaki. Ay, yung babae naman. At saka,
may nakasaad na, nabanggit mo yung kabayaran. Halimbawa, nangyari sa iyo yun na kasi mayroong nangyari. Isang sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumangguni sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangyari ang ganun. Hindi nakapagpigil. Yes, hindi nakapagpigil Iwas sa sarili. na yan, iwas. Ngayon, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya mo bang mag-ayuno ng 2 months? Successive yun. Walang pagitan. Dalawang buwang pag-ayo, no? Yes. Sabi na hindi ko kaya. Hindi kaya. Yes. Sabi na, kaya mo bang magpalaya ng isang alipin? Sabi na, hindi ko rin kaya. Hindi kaya. Sabi niya, kaya mo bang magpakain ng 6 na katao na miskin? Sabi na, hindi ko pa rin kaya. So ang nangyari, binigyan pa siya ng ano eh. Talagang wala siyang kaya sa 3 na yun. So yun ang kabayaran natin. Sa kung sakali nangyari sa atin na ganun, so yun ang kabayaran. So sayang na, di ba? Imagine, hindi ka nga makapagpigil na 1 buwan. 2 buwan. 2 buwan ba madagdagan pa? Pigilan na lang. Pati si Mrs. Kasi pag iwas si Mister, ayan, kayo hindi umiiwas. Ayan, bago ho yan, magkakaiwasan. Napakaganda hong, lalo na sa mga bagong kasal. Ayun, mahirap ho yan, no? Bagong kasal ka. Oo, kailangan paghahanda. Okay, balikan natin. Sa atin mga kababayan, siyempre, akala nila ngayon yan, naku, fasting, wala nang kainan yan. So, pakilinaw, Brother Fale, siyempre may kainan yan, para malaman ho nila na hindi naman totoong hindi tayo kumakain. Alam mo, sa Biblia ng mga Kristiyano, si Kristo ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Pero ibig sabihin, hindi siya kumain, hindi siya uminom, di ba? Hirap nun. Pero nights sa and Islam, day. Ibig sabihin, araw gabi, hindi siya kumain. 40 nights, yun ang nakalagay, nakasulat. Pero sa Islam naman, hindi po talaga totoong hindi kumakain ng Muslim pag buwan ng Ramadan. Alam mo, marami tayong kapatid na kung kailan pa fasting, saka pa tumataba. Alam mo kung bakit? Abay, pag sabit ng dilim, wala nang tigil ang kain. Kain hanggang hanggang madaling araw. Kasi dito, ang Ramadan na hindi lang pagpapahirap sa sarili, kung dito ay pagdiriwang. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, yung pagdiriwang ng isang buwan ng Ramadan. Yes. Dahil sa araw, tayo ay nagpipigil sa ating sarili. Bakit? Ano po ba ang wisdom nito? Ano ba ang gusto ng Allah na matutunan natin? We are mandated to do fasting for us to learn the art of restraint, self-restraint. Sabi kang Tagalog, kailangan daw nating matutunan yung pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili. Sa anong bagay? Sa paggawa ng masama? Ayun. Sa yung mga maluluhong mga bagay. Kailangan mapigilan natin. Yung sarili natin. Kailangan mapigilan din natin yun. Sapagkat dahil sa yung kaisipan natin, di ba? Yung kaisipan natin ay maraming nangyayari. Kailangan, minsan yung bibig natin. Di ba? Hindi natin mapigilan. Sa buwan ng Ramadan, kailangan pag-aralan natin mapigil ito dahil magkakaroon tayo ng disiplina. Yes. Nagagawa mo na isa katuparan mo yung la'allakum tattaqun. Ano sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kasi yun ang layunin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na para tayo magkaroon ng takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Yun ang kadahilanan. So ibig sabihin, ang pag-ayuno ho mga kapatid at mga kaibigan, hindi lang ho ibig sabihin na pag-iwas sa pag-inom at pagkain. Hindi pala. Ibig sabihin pala, sa lahat ng gawain nating hindi ho kaya-aya, sa gawain nating hindi tama, dapat panahon na titingnan natin, naku, mukha yatang yung gawain ko na yun hindi na tama . Yes. Kailangan magtaubat na ako, pagsisihan ko na yan, at hindi ko na babalikan yan. So yun pala. Totoo yun. Pero brother, kailangan mag-ingat din tayo. Dahil mayroon isang uri ng Muslim na tinatawag natin na, di ba, yung sinabi natin nung araw, na maraming uri ang Muslim Merong Friday Muslim. Meron ding Ramadan Muslim. Ngayon. Pag Ramadan lang sila nagiging tunay na Muslim. Tuwang-tuwa sila ngayon dahil araw na panahon na nila. Di ba? Parang bakit ba pag buwan ng Ramadan, 5 beses tayo nagsasala araw-araw? Allah. May sunna pa. Pag buwan ng Ramadan, nagpapasa tayo ng Quran. Pero pag hindi buwan ng Ramadan, wala na. Di ba? Nakalimutan na. Marami akong kilalang ganun Allah. Di ba? So siguro, maging sana itong Ramadan na to, nasimulan natin itong Ramadan na to, na kung ano mo yung gawain natin sa buwan ng Ramadan, sana hindi naman tayo kailangan mag-fasting pag hindi buwan ng Ramadan. Yes. Pero meron tayong sunnah na fasting. Yes. Pero yung gawain natin para sa Allah, yung pagdarasal, kailangan kahit hindi buwan ng Ramadan, para tayong Ramadan kung mag-ano. Yes. Kaya nga ito ang kainaman ng Ramadan, dahil ang mga taong masasama, nahitigil nila pansamantala ang kanilang mga gawaing kasamaan dahil sa pagtupad nila sa ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, halimbawa sila ay nagsasabong. So pansamantala sila tumitigil, hindi muna sila nagsasabong sa buwan ng Ramadan. Yung mga nag-uminom ng alak. Yung tawag Ramadan Muslim. Yes. So sana,
kahit tapos na ang Ramadan, Tuloy-tuloy. na nila yun. Yes. So, ibig sabihin, halimbawa, dati kang nagsusugal, dati kang may bisyo, dati kang hindi nagsasala. Pagdating ng Ramadan, perfect mo, mga tuntunin, ha? Pati pagsahur mo, talagang nakuha mo yung tama, ha? Yes. Pati iftar mo, nagpapa-iftar ka pa. Di ba? May ganun Ramadan nagpapakain ka sa mga masjid. Ngayon, pagkatapos ng Ramadan, balik dati ka, hindi ka na uli nagsasala. Walang saysay. Ano ba? Paano yun? Yung nagawa mo nung sa buwan ng Ramadan, paano ba yun? May gantimpala ba tabayang makukuha? Alhamdulillah. Paano ba yun? Alhamdulillah, meron naman gantimpala. Masama man o mabuti, ay meron gantimpala. So, ito ay... Kaya lang, doon natin masabi na parang hindi epektibo sa kanyang sarili. Yun ang sinasabi. Yung pag-ayaw noon niya dahil hindi na nabago ang kanya. So, yun ang sinasabi na hindi niya pinakinabangan ng buwan ng Ramadan. Dahil itong buwan ng Ramadan ay nagtuturo sa atin, parang nagtuturo sa atin kung paano natin makontrol ang ating sarili, kung paano natin mapigil ang ating mga sarili sa paggawa ng kasamaan, paano natin maturuan ang ating sarili sa paggawa ng kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag buwan ng Ramadan ka lang Muslim, walang saysay. Walang pakinabang sa iyo ang... Sa madaling sabi, kumain ka na lang sa buwan ng sa Ramadan. madaling sabi, pagod at uhaw lamang ang kanyang napapala. Yes. Hindi niya pinakinabangan Kasi itong buwan ng Ramadan, actually, nagtuturo sa atin Kaya isa yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nabanggit natin aya, ay para magkaroon tayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. Bueno, mga kapatid at mga kaibigan, ako gustuhin mo namin hong talakayin. Marami pa marami pa hong dapat nating pag-usapan, lalo na dito sa paghahanda sa nalalapit hong pag-ayo, no? At siyempre, sa mga nalalabi ho nating sandali, Ustad, sa mga mahalagang punto pa. Ang pinakamahalagang punto rito, mga kapatid, mga kababayan, kapag sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag pumasok na ang buwan ng Ramadan, ang pintuan ng paraiso ay nakabukas. Allah. At kapag pumasok na ang buwan ng Ramadan, ang pinto ng impyerno ay nakasarado. At ang pagpumasok na ang buwan ng Ramadan, ang mga syaitan o sayatin ay nakatanikala sa buwang ito. Nakakadena na. Yes. Nakakadena na. Kaya sino man ang maghahangad o sino man ang naitayo niya, ang pag-ayon sa buwan ng Ramadan, ay ang kanyang kasalanan na nauna ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na sa hadith, sa kanyang hadith. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Ang sino mang mag-ayon sa buwan ng Ramadan at naghahangad ng gantimpala tanging mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga nakarang kasalanan ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang pinakamainam sa atin mga kapatid, mga kababayan, na magampanan natin ang buwan ng Ramadan na ito. At isa pang paalala, ang mga nauna sa atin ay nagduduwa sila na sana biyayaan sila sa buwan ng Sha'ban na ito at maabutan nila ang buwan ng Ramadan. Allahumma razaqtana fi Sha'ban wa baligna Ramadan. So yun ang lagi-lagi nilang ipinagdudua at mga tao noon, take note, sa hadith, hayon sa hadith, ay inaabangan nila ang pagsapit ng buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Ayan. Yan ho mga kapatid at mga kaibigan. Mashallah. Pahabol ko lang tanong. Paano ba yung iba gusto mag-advance na ang Ramadan? Pwede ba yun? Pagka nag-advance ka, advance. ay wala hong wala hong batayan yun. Kaya yun ay tinatawag na salitang sa bidaa. Ang bidaa. Pwede yun, ha? Ay, hindi pwede yun, mag-advance ka. Hindi pwedeng, malapit na kailangan yes. So wala hong batayan. Kailangan antayin yung pasya ng mga ulama. Antayin natin, yes. Mga kapatid, hindi pwede mauna. Pero sabay-sabay pwede tayo. kayo mag-fasting ng labas sa buwan ng Ramadan. Ito ay sunna naman yun. Yes. So talagang sabay-sabay. Badal pala. Okay, Ibang pamahalagang punto sa paghahanda. Alam mo, marami tayong dapat paghahanda. Subalit, gusto kong ipaalam sa ating mga viewer na mayroon po tayong isang programa para sa kababayan ng Islam. At ito ay pangungunahan po ito ni Ustadja Najiba Ingleong. Yes. So, para doon sa ating mga kababayan na, uy, ako babae, anong gagawin ko? Tumutok sila rito. Oo, ano ba ang obligasyon ko sa aking mga kapatid na Muslim, sa aking asawa, sa aking pamilya, sa buwan ng Ramadan? So, yan po ay sasagutin sa atin ni Sister Najiba. Meron tayong isang programa para eksklusibo. Ayan. Exclusive to. Para ho sa mga kababaihan. Yan, Badal Pale, Ustad. So, sa akin, brother, siguro, sa aking panghuling salita, na sana tayong mga Muslim, diba, itong isang buwan ng Ramadan, subukan natin sarili. Yes. Na kung kaya natin gawin yung itinadhana sa atin ng Allah, at
naging successful tayo, di ba? Marami ako nakita, I've seen a lot of Muslim that during the month of Ramadan, they really become, talagang a Muslim that you can say have a strong faith. So after Ramadan, we have to really try to be a Muslim even outside the month of Ramadan. Kailangan maging Muslim tayo kahit tapos na ang Ramadan. At pagsipakapan natin, dahil ito'y paalala sa atin ng Allah na, oy, tingnan ko nga, sa loob ng isang buwan, kung ikaw ay kaya mo panindigan ng pagiging Muslim mo, at pag kinaya mo, ituloy mo na. Tuloy mo na. Yes. Kung hindi ka Huwag mo nakapagsugal nang sayangin. isang buwan, Huwag mo nang sayangin. ituloy mo na yun. Kaya kapag ginawa mo yun, natuloy-tuloy na, pinakinabangan mga buwan. Yes. So, yun ho ang dapat gawin, no? Ustad, pare, ganyan din, Brother Fale. Sa atin ho, mga kababayan ho, sa mga tahanan ho natin, ay tuloy ho natin, mga anak ho natin, asawa ho natin, ay lahat ho tayo magsakripisyo sa buwan ng Ramadan, samantalahin ang pagkakataong ito, sapagkat ang Ramadan 2012, mga kapatid, hindi na ho ito babalik pa. Kaya wag nating pabayaan. Okay, sa iyong salam, Ustad, sa ating mga kababayan. Unang-una, pinaka-last na masasabi ko, ang dapat na nararapat na pagyamanan natin sa buwan ng Ramadan, unang-una sa ating pamilya. Ugaliin natin magbasa ng Quran para sa ganun ang ating mga anak, ang ating pamilya ay matutunan nila. Okay. Matutunan nila ang kung paano basahin ang Quran at yun sana ang magiging tatahakin nila sa buwan ng sa buong dito sa ibabaw ng mundo na may sa katuparan may sa buhay nila. Okay, Yes. Brother Fale. Okay. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga viewers around the world. Hindi lang po pala sa Pilipinas tayo napapanood ngayon. Talaga naman. Imagine, meron tayong mga viewers sa Italy, sa Spain, sa Amerika, lalong-lalo na sa Middle East. Ako ay gusto ko ipaabot sa inyo ang salam at pagbati ng isang Ramadan Mubarak sa mga darating. Advance Ramadan al-Mubarak. Okay. At siyempre kami ho sa Islam in Action Dawah TV ho, mga kaibigan, nagpasalamat ho sa inyong lahat, lalo na ho sa ating mga tagapagsuporta, ang GTO Landscaping, gayon din ho ang OEG Easy Gardening. At sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat ng staff natin, mabuhay ho tayong lahat at naway pagkaluban tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iba yung lakas para sa darating na Ramadan ay magampanan natin ang tungkuling nakatang sa atin. Kaming lahat ho, nagpasalamat sa inyong lahat. Akhiru dawana, inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inshallah. I wake with the light of the dawn whispering with joy.